Iginiit ni Vice President Sara Duterte ang higit na mahalagang responsibilidad para sa kapakanan ng bansa at ng mga Pilipino. Ito ay sa halip na magbigay siya ng tuwirang tugon tungkol sa planong pakikipagkasundo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pamilya. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Naunang nagpahayag si Pangulong Marcos Jr. na handa siyang makipagkasundo sa pamilya Duterte sa gitna ng gusot na kinakaharap ng dalawang pamilya na lumala pa matapos ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng Pangulo, mas nais niya na maging mapayapa ang pagtatrabaho ng lahat. Ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Samantala, kaugnay ng May 2025 survey ng Social Weather Stations o SWS, sinang-ayuna ni VP Duterte ang 68% na nagsasabing dapat harapin ang kaso ng impeachment, sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. I totally agree. Kasama ako dyan nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Bagamat inilipat din ng petsa ang pagbasa sa Articles of Impeachment sa June 11 na naunang itinakda kasabay sana sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, June 2, sinabi ni VP Sara na hindi ito nakakaapekto sa kanya ng personal. Wala naman siyang epekto sa akin. No? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Ngayon ay nasa The Hague, the Netherlands si Vice President Duterte para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kasama rin ng bise ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at pinili niya rito upang makasama rin ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na nasa ICC Detention Facility. Sa June 4, inaasahang babalik ang pangalawang Pangulo sa Pilipinas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.